Hallelujah. Narito at dumating na isang dakilang propeta, sugo ang Diyos sa bayan niya. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon at sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang mga kababalaghang ginawa niya sa pagpapagaling sa mga may sakit. Umahon si Jesus sa burol kasama ang kanyang mga alagad at naupo roon. Malapit na noon ang pista ng Pasko ng mga Hudyo. Tumanaw si Jesus at nakita niyang dumarating ang napakaraming tao. Tinanong niya si Felipe, "Saan tayo bibili ng tinapay upang makakain ng mga taong ito?" Sinabi niya ito para subukin si Felipe, sapagkat alam ni Jesus ang kanyang gagawin. Sumagot si Felipe, "Kahit na po halagang 200 denaryong tinapay ang bilhin, ay di sasapat para makakain ng tigkakaunti ang mga tao." Sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, si Andres na kapatid ni Simon Pedro, "Mayroon po rito isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na sebada at 2 isda. Ngunit paano na ito sa ganyang karaming tao?" "Paupuin ninyo sila," wika ni Jesus. Madamo sa lugar na yon. Umupo ang lahat. Humigit kumulang ang 5,000 ang mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay ipinamahagi sa mga tao. Gayon din ang ginawa niya sa isda. Binigyan ng lahat hanggat gusto nila. At na makakain na sila, sinabi niya sa mga alagad, "Tipunin ninyo ang mga lumabis para hindi masayang." Gayon nga ang ginawa nila. At nakapuno sila ng 12 bakol. Nang makita ng mga tao ang kababalaghang ginawa ni Jesus, sinabi nila, "Tunay na ito ang propetang paparito sa sanlibutan." Nahalata ni Jesus na lalapit ang mga tao at pilit siyang kukunin upang gawing hari. Kaya muli siyang umalis at mag-isa patungo sa kaburulan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. limang lalaki. Yun ho ang binigay na demographics ho ng ating ebanghelyo. Ilang lalaki ang nandoon na nakikinig kay Jesus? 5,000 daw, sabi ng ating ebanghelyo. Hindi pa ho bilang ang babae at mga bata. At tinanong ni Jesus si Felipe ng isang reality question nga naman. At tinanong niya, "Sa tingin mo ba, gaano karaming tinapay ang kailangan natin para mapakain ng lahat ng ito?"
At totoo din naman na naging sagot ni Felipe sa kanya. Kahit 200 denaryong tinapay, kulang pa. Hindi ho magkakatingay ang mga yan. Kahit tinga lamang, hindi kakayanin. Pero, minsan pwede tayong ma-overwhelm sa dami. At minsan mapapatanong tayo, kaya ba? Kakayanin ba? Minsan sa buhay natin, no? May mga panahon na na-overwhelm tayo. Na-overwhelm sa dami ng gawain. Na-overwhelm tayo sa dami ng iisipin. At kung ikaw nga naman ang nasa katayuan ni Felipe, ma-overwhelm ka talaga. Paano mo nga naman papakainin ang ganong karaming katao? Pero, maganda ring makita na sa kabila ng tila ma-overwhelm tayo sa dami. Ma-overwhelm tayo na isipin ang lahat ng yon. Ang kailangan lang pala natin ay ilagay ang kakaunti na meron tayo sa kamay ng Panginoon. Yung batang lalaki na dinala ni Andres, ang dala lamang niya ay 5 tinapay at 2 isda. Ano nga naman ang magagawa ng 5 tinapay at 2 isda sa 5,000? Kahit nga siguro tayo dito sa loob ng simbahan, hindi ho tayo kayang pakainin ng 5 tinapay at 2 isda. Mag-aagawan pa tayo. Pero kahit gaano man kaunti sa paningin natin, pero pag inilagay natin sa kamay ng Diyos, ang kaunting yan, siya na ang pupuno ng sa tingin natin pagkukulang at kulang. Di ba gano'n naman sa buhay natin? Pag sa tingin natin kulang, at inilalagay natin sa kamay ng Panginoon, yung pakiramdam natin ay kulang na iyon. Pag hiningi natin ang pagbabasbas sa Kanya, siya ang pumupuno ng kulang. Kaya magandang pansinin, nung nakakain ng lahat ng tao, hindi naman sila nabusog lang eh. Sila ay satisfied. At pag sinasabi natin ng satisfied, yun yung hindi ka nagutom, hindi ka naman parang busog, na sumasakit na yung tiyan mo. Karamihan sa atin, ang pagkaisip natin, solve na tayo pag busog na busog ka na. At yung pantalon mo ay kailangan mo ng luwagan dahil kain ka ng kain. Pero ang hambing sa atin ng Ebanghelyo, all were satisfied. Nagkalaman ng tiyan, naibsan ang gutom. Ang 5,000 lalaki, hindi bilang ang babae at bata. Dahil sa kaunting ibinigay. Kaya maganda rin tignan sa buhay natin, no? Ano ba rin yung kaunti na pwede kong ibigay? Minsan nahihiya tayong magbigay kasi nahihiya tayong mag-alay kasi sinasabi natin kaunti lang ho eh. Kahit kaunti, kahit simpleng pamamaraan ng pag-aalay at paglilingkod, pero pag nilalagay sa kamay ng Diyos, malaki ang nagagawa. Naalala ko ho, sa isang parokya, may nagkikwento ho sa aking isang pari. Sabi niya, alam mo ba, sa parokya ko, wala akong tagalinis ng simbahan. Meron isa lang. Kung lilinisin daw niya ang simbahan, matagal. At meron daw hong isang street sweeper na lumapit sa kanya. At ang sabi niya, Father, wala po akong maibibigay.
Hindi naman po kami mayaman. Street sweeper lang po ako, sabi niya. Pero Father, gusto ko hong tumulong sa simbahan. At sinabi nung taong ito dun sa pari, Father, pwede ho ba tuwing umaga, pupunta po ako dito at maglilinis ng simbahan. Father, yun na lang po ang bibigay ko, Father. Okay lang po ba iyon? Sabi ng pari, sige, sige. Tamang-tama ang dating mo. Mag-isa lang daw yung maintenance siya naglilinis ng simbahan at walang katulong. Kahit yung simpleng tao, kahit yung kakaunti na meron siya, ang binigay niya, yung sarili niya. Ang binigay niya, yung kakayahan niya. Tayo din magandang itanong, ano yung 5 tinapay at 2 isda na pwede mong ibigay para paglingkuran ng lahat? Ano yung kaunti na sa tingin mo'y meron ka? Pero sa totoo lang, kapag nilalagay natin sa kamay ng Diyos, it can do wonders in the lives of others. Ano yung pwedeng ilagay mo sa kamay ng Panginoon? Ano ang pwede mong ilagay at ibigay at ialay? Yun po ang imbitasyon sa ating lahat. Walang maliit sa tao nag-aalay at nagbibigay. Ikaw lang nag-iisip na maliit iyon. Kaya dahil iniisip mo maliit, ayaw mo nang gawin. Ayaw mo na magbigay. Kasi iniisip mo, baka kulang. Pero pag ang Diyos na pumapasok sa buhay natin, sa Diyos natin nilalatag ang kung ano ang meron tayo at kakayahan na meron tayo. Walang kulang sa tao nag-aalay at nagbibigay. Dahil ang Diyos ang pupuno ng sa tingin natin ay kulang. Siya ang bahala sa atin. Siya ang bahala sa ating kinabukasan. Siya ang bahala sa atin, sa ating pagyakap at pagtahak sa buhay ng pagdilingkod. Kaya magandang paalala sa atin ng ating ebanghelyo ngayon na bilang mga nagtitiwala sa Kanya, bilang nagmamahal sa ating Panginoon, kaya nating ilatag ang kaunti na meron tayo. At ang Diyos ang bahalang pumuno ng sa tingin natin ay kulang. Ano ang pwede mong ibigay? Anong pwede mong ialay? Anong pwede mong itulong sa iba? Ito po'y imbitasyon sa atin at hamon sa atin ang ebanghelyo natin ngayon. Tulad ho ng bata na nagbigay ng kaunti na meron siya. Ano ba yung kaunti na meron ka din na pwede mong ilagay sa kamay ng Panginoon at siya ang pupuno para paglingkuran na ang iba? Amen.